version po, ang sabi niya ay, "Be still and know that I am God." Sa Tagalog po, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Diba? Bago po tayo mag-proceed sa ating devotion, may kwento muna po ako sa inyo na 4 na monghe. If familiar po kayo, ganito po yung picture ng mga monghe. Naka-record eh, ulitin ko. Visible po, nakita na po. Yan po. Meron pong 4 na monghe na nag-usap-usap po sila. Sabi nila, mag-meditate tayo sa loob ng 2 weeks without talking lang. Hindi po daw sila magsasalita sa loob ng 2 weeks. Sa simula po ng challenge nila ay talagang masaya ang bawat isa, desidido at wala pong nagsasalita. At nung magkagabi na po, sa kanilang unang araw na pag-meditate, bigla pong nag-flicker yung kanilang kandila at di kalaunan po ay namatay din yung kandila. And dahil po sa nangyari, yung unang monghe po, nagulat po siya. Sabi niya, "Uy, namatay yung kandila." Sabi po nung pangalawa, "Uy, di ka dapat nagsalita." Yung pangatlo po sabi niya, "Uy, ano yan? Bakit yung sinira yung katahimikan?" At sumagot po yung pang-4 na monghe na may ngiti po sa kanya mga labi, "Yes, ako lang din nagsalita." Ngayon po, if titingnan po natin yung storya ngayon, ang usapan po nila ay 2 weeks na walang magsasalita. Pero they all broke the rule. Ang unang monghe po, na-distract po siya sa pagpapatay ng kandila. Ang pangalawa, naging focus siya sa rule na bawal magsalita. Ang pangatlo po ay nadala siya sa emotion of the 2 monks breaking the rule. And yung pang-4 po is nadala siya ng kanyang ego. In the end po, nasayang po yung kanilang isang araw na meditation dahil lahat sila hindi naiwasan ang di magsalita dahil lamang po sa pagkapatay ng isang kandila. Nakalimutan nila na they just need to be still. Kailangan nilang maging matahimik at mapayapa sa kanilang meditation. So, meron po akong isang story dito. Ito po yung first photograph of a person taken during 1838 po by Louis Delire. Ito po yun. First photograph of a person po, pero parang lugar lang po siya. Pasensya lang po, maliit yan po. Ganito lang po siya, isa pong place. Noong na panahon po, ang processing po ng mga photo is, it takes 7 minutes po. Unlike po ngayon, kung mag-picture po tayo, no? Kung paano po yung naging pose mo, ay ganun na po makukuha. Pero noong unang panahon po, 7 minutes processing po. At itong lugar po na pinakita ko sa inyo, first photograph of a person po, no? Pero kung makikita po natin, lugar po siya. And actually, ang lugar po na ito ay punong-puno po ng mga tao, punong-puno po siya ng mga kalesa, at ang lugar po na ito ay isang busy place. Pero kung mapapansin po natin, isang tao lamang po yung nakuhanan. Ito po. Ang tao po na nakuhanan na ito ay busy po siya na nagpapolish ng kanyang shoe. Out of all the people po na nandito, siya lang po yung nakuhanan. Dahil siya lang po yung nag-iisang tao na still sa lugar na busy po na yun. Sa dalawang story po natin, no, kung mapapansin po natin, pareho po silang nagre-require ng stillness. Pareho po silang nagre-require ng katahimikan at pareho po silang nagpapakita na stillness is good and stillness is advantageous. So, ulitin ko po yung verse sa Psalms 46:10, sabi po, "Be still and know that I am God." So, sino po sa atin dito yung may problema? Pwede mo natin taas yung ating kamay? Ayun, wala pong problema. Gusto niyo po? Yun po. Ayun po. Kapag po may problema po tayo, ano po yung pakiramdam? Di ba madalas po ay balisa ang bawat isa? At hindi po natin kaya ang maging still. Di ba po? And yung word po na still, sinerge po siya sa Google and translate po siya sa salitang Tagalog. Ang ibig sabihin daw po nito ay walang ibo, tahimik, hindi kumikilos, payapa, walang ingay, at walang galaw. Sa buhay din po natin bilang Kristiyano, kapag nasa gitna tayo ng pagsubok, at hindi natin ito kayang matagalan. Madalas po ay nakakalimutan natin ang maging payapa, tahimik, or maging still sa Ingles. Sa mga panahon na magabag tayo, sa mga panahon na naguguluhan po tayo, kapag nasa panahon tayo na hindi natin alam ang gagawin, usually, people will tend to do something daw po. Sigurado, meron at merong gagawin ng isang tao na problemado. Yun daw po yung mga bagay na sa pakiramdam natin ay gagaan, yung nararamdaman natin. Minsan, ibabaling po natin dito sa Facebook, madalas po ito ngayon, or kaya ibabaling po natin dito sa ating mga kumalar, mga kaibigan po natin, at share po natin
kumilos kahit na super problemado ka na. Pero sometimes, stillness accomplishes what motion and effort can. Pero minsan, mas nagagawa ng kapanatilihan ang hindi magagawa ng paggalaw at pagsisikap. Huwag po natin isipin na sa mga panahon na to na wala tayong ginagawa ay sayang po. Stillness is productive too. God tells His people sa Psalms 46:10 po na, "Be still and know that I am God." Alam niyo po yung pinakamagandang part po sa verse na to is hindi lang po yung part na be still, kundi yung po kasunod ng phrase na yan na, "And know that I am God." Na dahil ako ang Diyos, huwag ka matakot, huwag ka mabagabag. Imagine po yung comfort na meron tayo na kasi dahil sa Diyos po natin, pwedeng ilagak ang tiwala na usually sa ating mga tao is mahirap pong ibigay. Sabi po sa verse 2 and 3 ng same chapter po, and 1, sabi niya po, "Kaya huwag kayong matakot kahit dumindol man, at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Humampas man at umugaw ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan, dahil ang nagtitiwala sa Diyos, nakakasumpong ng kalakasan at nang hanggang sa lolo sa kabagabagan." May mga panahon din po na di natin kaya ang pumanata dahil pakiramdam natin, hinihila tayo mula sa iba't ibang direksyon. Meron pong pwersa mula dito, may problema mula dito, at meron din po dito. But remembering to be still in God ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Totoo po na it takes God grace upang manatiling kalmado sa isang cruel situation. Kaya hayaan lamang po natin ang grasya ng Diyos ang kumalma sa atin. At kung ilalarawan po natin yung pagiging still in the midst of the storm, ito po yung kapag umuulan, di ba? Kasama sa punong pakiramdam ng karamihan nito eh. Kapag po umuulan, doon ka lang sa kwarto mo, kahit po umuulan, parang ang sarap pa po matulog, di ba? Ganun po yung pwede natin gawin tayo mga Kristiyano. Na pagkaman inuulan po tayo ng pagsubok, pwede po tayo matulog, pwede po tayo manatiling kalmado dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Meron po akong isang story dito. Meron po isang farmer. Farmer po na binigyan po ng kanyang asawa ng isang Rolex watch. Napaka-importante po sa kanya ng relo na yun. Dahil nga po isa po siyang farmer, nagtrabaho po siya sa kanyang barn or sa kanyang kamali. Dahil po sa kanyang kabisihan, sa pagtatrabaho po sa kanyang barn, yung kanyang pong relo ay nahulog. Nahulog po yung kanyang relo. At dahil po importante sa kanya, talagang pinilit niya pong hanapin kahit po maraming mga dayami. Buong lakas niya po, binigay niya po upang hanapin yung kanyang relo, pero hindi niya po kinaya. Pero dahil po sa labas ng kanyang barn, meron po mga batang naglalaro, naghingi po siya ng tulong, na kung pwede pong tulungan siya na hanapin yung kanyang relo. At ang makakahanap, bibigyan niya daw po ang reward. Sinubukan din po ng mga bata na hanapin yung kanyang relo, pero hindi rin po nila nahanap, kahit marami na po ang kanilang mga bilang. Kaya umalis na po yung mga ibang mga bata, pero meron po nagpaliwan na isang bata. At ang good news po, kung kaya isa na lamang po ang bata at nahanap na ang relo. Ang sabi po ng matandang farmer sa kanya, "Paano nahanap?" At sumagot po yung bata sa kanya, "Nakaupo lamang ako roon habang sinusubukang pakinggan ang pagdiktik ng relo. Sa katahimikan, mas madaling pakinggan ito at idirekta ang paghahanap sa tunog." Ang mapayapa pong pag-iisip ay maaaring mag-isip ng mas mahusay kaysa sa isang pagod na sa kakaisip. Kaya minsan, pwede rin po natin bigyan ng ilang minutong katahimikan ang ating sarili sa mga bagay na minsan hindi nabunan tayo mapanatili. Minsan, ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga at makinig dahil may nangyayari kahit sa katahimikan. Ang katahimikan po at pananatili ay may kakayahan din po na i-connecta tayo sa Diyos pag hindi na kayang sambitin ng ating mga salita. At minsan, all it takes is stillness to make the impossible into possible. Mas maririnig po natin ang Diyos when we are silent. Hindi yung nais niyang mangusap sa atin, ngunit marami din po tayong baon ng mga pangungusap. At kung i-scramble po natin yung salitang silent, ay salitang listen po, mabubuo din po natin yung salitang silent. Marami tayong pwedeng ma-miss or mapalagpas pag hindi tayo nakikinig sa Diyos. So, bilang hawak po sa atin mga kapatid, ano man yung hindi makapagpanatili sa atin today, piliin natin na hanapin ang
Payapa akong hihiga at ganoon din matutulog. Sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo ako mag-isa sa katiwasayan. Katulad po ng kinanta po namin kanina sa special number no po. Katulad po ng kantang Still, madalas ay nakakanta lang po natin siya, pero napaka-deep po ng meaning ng kantang ito. Sa English version po, sabi niya, "Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust." Sa Tagalog po, kaluluwa ko, kay Kristo mo lamang hanapin ang pahinga. At makikita mo ang kanyang kapangyarihan sa katahimikan at pagtitiwala. Kung puno na po tayo ng kabagabagan at di na kayang mapanatili ang ating sarili, mula sa same chapter po, chapter 46 ng Psalms, maaari po natin tingnan ang una at huling verse po nito. Verse 1 at verse 11. Ito po ay magpapaalala sa atin na sa buhay na may kabagabagan at sa bawat kapighatian, sa bawat kabigatan, ang Diyos ay ating pong matulungan. So let's decide to be always still and know that He is God. Let's pray po. Panginoon namin Diyos at dakilan, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong paalala sa aming Panginoon. Ang sa panahon ng kabigatan ng aming buhay ay piliin po namin ang maging payapa, Panginoon. At malaman po namin lagi, Panginoon, na kayo po ay aming kasama. Panginoon, sa mga natitirang oras po na aming fellowship, kayo po ang